Dahil sa dumaraming kaso ng avian influenza o bird flu sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, ay gumawa na ng hakbang ang Department of Agriculture para mapigilan ang pagpasok nito sa Pilipinas. Ang tanong, ligtas pa nga ba ang bansa sa nasabing banta? Alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Kasunod ng pagpapatupad ng pansamantalang import ban sa mga poultry products mula sa Amerika, ay nananatili pa ring bird flu-free ang Pilipinas. Pero ano nga ba ang bird flu at ano ang mga posibleng epekto nito sa ating kalusugan? Ang bird flu o avian influenza ay isang uri ng virus na pangunahing kumakalat sa mga ibon, partikular sa mga migratory birds. Ang virus na ito ay may iba't ibang strain at ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng malubhang sakit at kamatayan sa mga domestikadong ibon tulad ng manok at pabo. Ang pinakakilalang strain na nagdulot ng mga epidemya ay ang H5N1 at H7N9. Kadalasan, ang avian influenza ay kumakalat mula sa mga migratory birds na dumadaan sa mga lugar na mayroong mga poultry farms. Ang virus ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng dumi, laway o mga gamit na nahawahan ng virus. Ang mga nahawaang ibon ay maaaring magpakita ng mga sintomas tulad ng pagkakaroon ng lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, pamamaga ng ulo at pagbabago sa paghinga. Bagaman bihira lang ang kaso ng namamatay na tao mula sa pagkakahawa sa nasabing virus, ay patuloy pa ring nakaalerto ang otoridad para kontrolin ang sitwasyon at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Kamakailan ay nagpalabas ang Department of Agriculture ng Memorandum Order No. 14 na pansamantalang nagbabawal sa pag-import ng mga domestic at wild bird mula sa Indiana, New York at Pennsylvania para maiwasan ang pagkalat ng H5N1 strain ng bird flu. Sa ilalim ng import ban, hindi mo nabibigyan ng sanitary at phytosanitary import clearances sa mga poultry products mula sa nabanggit na mga estado. Kabilang dito ang karne ng manok, itlog, sisiyo na isang araw pa lamang at iba pang kaugnay na produkto. Gayunpaman ang mga padalang produkto na kasalukuyang nasa biyahe, nasa kargamento o tinanggap bago ang opisyal na anunsyo ng pagbabawal ay hindi nasakop ng pagbabawal. Basta't ang mga ito ay kinatay o ginawa hindi bababa sa 14 na araw bago ang unang naitalang outbreak sa bawat estado. Unang nakapagtala ng kaso ang estado ng Indiana noong Enero 3, sinundan ng kaso sa New York noong Enero 17 at sa Pennsylvania noong Pebrero 4. Nauna nang nagpataw ng temporary import ban ng ahensya sa Illinois, Minnesota, Ohio, Wisconsin, Maryland, Missouri at South Dakota sa Estados Unidos at sa East Otago, Waitaki at Canterbury sa New Zealand. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.